Ito yung parang nasa sentro nila, mga flag nila, yung Vietnam flag and then yung communist flag. Ito, sabihin ko na lang talaga, second time ko pumunta dito sa Vietnam, and alam ko they are a communist country kasi nga nanalo nga yung Viet Cong sa Vietnam-American War. Medyo naano pa rin ako, like parang I don't know, parang natatako konti or nagugulat ko pag like nakikita ko yung communist na flag. Dream up a world of pirates, climb the highest tree, fall down. Mama, I'm fine, don't worry. Go back out to sea, sail home, sweet home, where the ships must go to get all clean up. Grabe, nagfog pa din dun eh. Hindi na talaga nawala ang fog dyan. Good morning. This is our third day dito sa Sapa. 6 a.m. and maaga kasi ako natulog kagabi. Ang sakit ng ulo ko, kulang sa tulog kahapon. So pagkatapos namin mag-dinner, bagsak na. Humiga na ako, then natulog na ako. Nagising ako kanina, mga 2 a.m. ata yun. Pero hindi ako bumangon. Tinry ko pa rin matulog, pero parang bumangon ako mga mga 5 plus na. So, since medyo maaga pa, mapapansin nyo, wala pa masyadong tao doon sa sentro. Ikutin muna natin habang maaga. Tingnan natin kung anong itsura ng Sapa pag mga ganitong oras. And then hopefully ngayong araw ay pwede na tayong pumunta ng Fancy Pan. Di ba walang katao-tao? Ito yung harap ng hotel, pero technically nandito siya sa likod ng main street. Nandito sa kabila yung main street and then yung mga maraming tao. Masyadong tao dito pag umaga. Nung unang dating namin, kung naalala nyo, grabe ang fog dito sa lugar na to. And mga 6 a.m. din kami dumating nun. So we're hoping, dahil wala masyadong fog dito, ay mas better nawala yung motor namin. Diyan lang naman kami nagre-rent, so baka pinasok nila. Ano? Inisip ko naman kanina na magmotor. Anyway, so we're hoping na pagpunta namin doon sa Fancy Pan ay mas kita namin ang lugar kasi hindi siya foggy. Okay, dito tayo sa sentro. Ito yung parang sikat na clock tower nila. Ito yung lagi nakikita ko sa mga reels, sa mga shorts. Pero hindi ata siya gumagana. I don't know. Baka yung mismong relo gumagana. Pero sirado kasi yung tower na yan ngayon eh. I think dyan ata yung supposedly station nila, yung train mismo. I don't know if actually, pero inaayos ang loob kaya hindi ko pa napasok. So ito yung parang parang siyang central amphitheater nila. Sa hapon maraming naglalaro, dito din yung mga maraming yung mga nagbebenta, yung mga batang sumasayaw. Diyan sila lahat. And then dito sa right side is yung picture, yung may Sapa and then may Year of the Snake, and hindi na tinanggal yung Christmas tree nila. Maraming nagpapapicture dyan pag hapon. Sapa, the city in the fog. Ang gusto ko ngayon tingnan is itong simbahan. Hindi pa ito nakitang magbukas. And I was actually thinking na paggabi, kasi paggabi daming ilaw, di ba? Ang akala ko is ito dito is may maraming ilaw din. Pero hindi siya. Parang natatabunan na to simbahan na to paggabi. Baka konti lang kasi siguro ang Christian nila. I think this is a Catholic church. Kasi naalala nyo yun? Yung mga ganyan. Yan yung parang yung Jubilee kasi dati nung 2000, alala ko. I don't know if may ibang meaning yan siya dyan. Catholic siguro to kasi may mga santa. Nag-uumpisa na sila
nanay maglatag ng mga benta nila. Oh. May mga laruan, may mga bags. Actually, maganda naman ang mga display nila. Colorful, magandang tignan. Ang ayoko lang is yung hinahasal ka ba nila na bibili. Hindi lang naman dito yan, na-try ko din yan sa ibang lugar. Sa Zamboanga nga, yung mga nanglilimos doon is ano pa, yung, ano sa Tagalog ang kusi, yung pinipinch ka nila para magbigay ka. Ito dito, at least ito sila dito nagbebenta, may binibenta. Pero yun nga, ayaw ko lang na like pag sinabi sana na like wag muna, no muna, is yun na, pili-pili ka kasi nila, kaya yun lang yung medyo ayaw ko dito. Pero I understand naman din kasi na they're also trying to live, hirap ng buhay, so I get it. So if ever na gusto nyong bumili or balak nyong bumili ng souvenir, pwede kayong bumili sa kanila. Either pumunta kayo doon or ikot-ikot lang kayo dito. Maraming lalapit sa inyo para magbenta. Anyway, so ito yung first na list or linya ng mga restaurants, cafe, and mga stores. Yung Le Petit Gecko na pinuntahan namin, masarap yung ano nila, yung parang grilled cheese sandwich nila. Yung kape nila is masarap din. Yung pinuntahan namin ng kape kahapon, yung trekking cafe, medyo unique yung kape nila. Hindi nagustuhan ng ng dila ko. Hindi naman hindi siya masarap, pero hindi kasi yung parang ina-expect mo na pag inom ka ng kape, yun ang malalasahan mo. Yun ang parang ibig sabihin. I think may certain demographic na would prefer that. Hindi lang siguro ako. Then ito din. Ito yung, by the way, ito yung plaza. Yan. So along the plaza, yung mga restaurants, cafes. Yan. May muta ba ako? I'm an expert at overthinking things that I shouldn't. You come across as a cool guy, someone who's the opposite. And all my friends are leaving, but I wanna stay here. Can we just stay here? Maybe just one more. Ito yung parang nasa sentro nila. Mga flag nila. Yung Vietnam flag and then yung communist flag. Ito sabihin ko na lang talaga. Second time ko pumunta dito sa Vietnam. And alam ko they are a communist country kasi nga nanalo nga yung Viet Cong sa Vietnam-American War. And it's very peaceful dito, and then mafe-feel mo talagang people have respect sa mga tao. Medyo naano pa rin ako, like parang I don't know, parang natatako konti or nagugulat konti pag like nakikita ko yung communist na flag. Kasi I don't know, baka sa upbringing ko lang or sa mga pinapanood ko throughout the years. Kaya nga, tayo sa Pilipinas kasi, very influenced tayo sa Americans, sa US. And of course, sa mga games, sa mga movies, they always show na ang communism is yung masama. And then, all the negative traits na alam mo sa communist, yun ang pinapakita nila sa mga movies, sa mga laro na made in the US. Although hindi naman din natin na experience 100%, or kahit konti hindi natin na experience ang communism. Pero like sa akin, like personal sa akin, yun parang immediate perspective na alam ko or nasa utak ko. Kasi nga, I was brought up doon sa ganun na idea. And eto pa, every time nung nasa Hanoi kami, sumasakay kami nung mga di ba, yung hop on hop off na bus. I don't know if police yun sila or security nung parang government building nila. Yung suot kasi nila and the way they look, kasi medyo singkit nga sila, di ba? And the way they look, para kasi silang North Koreans.
Kaya medyo every time nakikita ko sila, alam ko naman, like alam ko na immediately na okay, hindi ito sila masamang tao. Pero dahil nga sa upbringing and sa mga movies, sa mga games na napapanood ko, yun ang immediately kong naisip. Ay, minsan talaga ang brainwashing ng mga bagay-bagay is mahirap tanggalin. Or at least yung perspective na nakagisnan mo, mahirap tanggalin. But hopefully that will not deter you from visiting Vietnam kasi ang ganda nga ng Vietnam. Speaking of magandang Vietnam, eto yung park sa lake, malapit sa lake. Ito yung park nila. Ang ganda, ang daming flowers. And sa left side ko, andito yung lake. Wala, may namatay na isda. Random, may napatay na isda. Okay. Ganda ng lake. May ano yan, may fountain show yan paggabi. Sapa has become really yung parang tourist area na talaga. Like, kahit saan ka papasok, may hotel ka makikita. Ito, hotel naman to. Na-convert talaga yung lugar. It's either hotel, restaurant, cafe, and massage spa. Yun yung parang always mo makikita dito kahit saan ka pumunta. Sana pala nagdala akong pera. Parang ang sarap nung niluluto ni Kuya. Ang bango. Feeling ko yun yung parang grilled pork na nilalagay nila sa bun chop. So far, ang favorite ko ng pagkain dito sa Vietnam is yung bun chop. Grilled minced pork typically, pero minsan buo yung kagabing kinain namin is medyo buo. Grilled pork, and then may sabaw, and then ikaw na bahala maglagay nung vermicelli mo, yung noodle mo. Yun yung so far. Ang sarap nung sabaw. And then, ang sarap din nung meat. And then since ikaw ang may control kung gaano kadaming vermicelli ilalagay mo, bahala na. Yun nga, parang residential area na nga, papaakyat na din. Hindi na tayo pumunta doon. Hindi na tayo pupunta doon kasi tinitingnan ko palang hinahingal na ako. Morning. Yan na siya pa paano. Papasok yan siya ng klase. Balik na siguro tayo ng hotel, 7 AM na. Although sigurado naman akong tulog pa yung asawa ko, pero baka gusto niyang kumain ng breakfast. Alam niyo naman mga Pinoy, kahit naantok na dahil may breakfast gigising. Yung wife ko typically gumigising yan siya ng 8 AM, minsan alas 9, kasi ang pasok na is alas 10 pa eh. So minsan gumigising siya ng alas 9, work from home din naman siya most of the time. Pero pag nandito kami mga bakasyon, of course may breakfast. Gigising na maaga para kumain ng breakfast. Parang legit yung lugar na yun talaga. Dito din, no? Akala ko kanina, itong area na to, yung school nila, yung palang daycare. Kasi ang daming nakapila dyan, kanina nakatayo ako dun sa lake. Yun pala, nakapila sila dito sa mga pagkain. So parang shop, oh. Yung mga pagkain nila. Yan ito si Kuya dito, ang dami nakapila dito sa kanya kanina. Hindi ko alam kung ano mismo ang pagkain niya. Hindi kasi ako nakadala ng cash. Kaya gustuhin ko mang bumili para masubukan kung ano ang typical breakfast ng mga estudyante dito. Wala akong pera dala. Yan, ito si Arat. Meron din dito si ate. And yan, mga kainan din yan. Mga bata kanina nandyan. Kasi yung school nila is andito. Ganito ang umaga for the locals dito sa Sapa, Vietnam. Habang yung touristy area na nandun,
is medyo tahimik pa nung dumaan ako kanina. Dito ay alive na ang mga tao, mga papuntang opisina, papuntang trabaho, mga bata pumapasok na. Yan, may mga nababike pa. Oh. At least na-experience natin ba kung ano ang ginagawa nila sa umaga. Kasi pag like, pumupunta tayo dito sa mga ibang lugar-lugar, pag bumimisita tayo sa iba't ibang lugar, let's try to be a traveler, not just a tourist. May difference kasi yun eh. Yung traveler, yun yung parang, ito yung ginagawa natin ngayon. Like, hindi tayo pumupunta sa mga touristy area lang. As much as possible, we want to gusto natin ma-experience yung ginagawa ng mga locals talaga. Try to understand their culture, try to experience their culture. Yun ang ginagawa ng traveler. Yung tourist kasi is kung saan lang yung tour guide, kung saan lang yung pinakasikat na mga lugar typically pinupuntahan. Yun lang yun. Yun yung parang definition ng, or at least doon sa akin, yan yung definition ng traveler and tourist. Naisip ko lang habang tinitingnan ko, pinapanood ko yung sila doon, yung mga bata. Hindi sila nagkakalayo nung experience ko nung bata ako, pumapasok ako elementary. Public school kasi ako nag-elementary. Ganun na ganun talaga ang experience namin. Like, traffic sa labas ng school, may mga hinahatid, yung iba nakakotse, yung iba naka-tricycle, yung iba naglalakad. And then ang gulo ng mga bata, kita mo kaibigan mo, umagaw pa ka pa lang, may chismis na. And then yung mga nanay, sila ate, nagbebenta ng mga pagkain sa labas, medyo mainit-init pa. Meron pa nga nagbebenta ng mga mga isda, mga ibon na buhay. Naalala ko lang dati sa nung bata ako, medyo tinamaan ng nostalgia. It's very nice na sa feeling na kahit iba tayong bansa, somehow we share almost the same experience. If not exactly the same, at least very close to anong experience ko din noon. Hindi ko alam if ganun pa din ngayon. Siguro sa mga public school pa din and dun sa mga medyo marami talagang bata. Baka ganun. Kasi yung school malapit dun sa condo namin is hindi siya ganun eh. Hindi ganun ang feels pag dumadating yung mga estudyante. I don't know if same sa lahat or if same pa ba ngayon, but it's very nice to see that kasi naalala ko yung ginagawa namin, na-experience namin dati nung elementary ako. Shout out Ipil Central Elementary School, batch 2001. So hindi lang pala doon, medyo actually ito, andito na ako sa amphitheater ulit. And then medyo busy na ang mga tao. At least yung mga locals, may mga kotse na, may mga motor na dumadaan. I think pupunta na yan sila sa mga kanya-kanyang trabaho nila. Wala pa ako masyadong nakitang tourist at least. Sila nanay, yung mga nagbebenta ng products nila is andyan na, ready na for the day. Ang mga turista is probably tulog pa or kumakain pa ng breakfast sa mga hotels nila. Mataas ang energy ng Sapa sa umaga and ayan yung araw. Hopefully this time makakapunta tayo Pansita. Ayaw din namin pumunta ng Saturday kasi mas maraming turista kasi pag Saturday, so as much as possible gusto nga namin nung Wednesday dapat kung hindi lang mahamog. Anyway, ayan na yung station, malapit na ako sa hotel. Kita lang tayo mamaya ulit.